Sa liblib na bayan ng albularyo, may isang batang inaakit na misteryo at panganib. Siya si Ana, isang binibining may pusong puno ng pangarap, ngunit nababalot ng lungkot at lihim na kinikimkim na puot. Bawat hakbang niya ay parang pagtatawid sa patalim, buhay na puno ng pagkabigo at pag-aalala. Sa umpisa pa lamang, may kakaibang ritual na bumabalot sa kanyang buhay. Isang gabi, sa ilalim ng malapad na puno ng balete, nakita niya ang alitaptap na kulay pula na tila nagbibigay diin sa direksyon ng isang lumang bahay sa gilid ng kagubatan. Hindi niya alam kung bakit, ngunit tila may kakaibang lakas na humahatak sa kanya patungo doon. Kasabay ng misteryo, mayroon din siyang tapat na kaibigan, si Miguel, isang masayahing kaluluwa na laging handang makinig sa mga hinaing ni Ana. Sa bawat hagikik ni Miguel, tila nawawala sandali ang bigat ng puso ni Ana, na para bang nagbibigay sa kanya ng panandaliang lunas sa kanyang pagdurusa. Ngunit hindi nagtagal, unti-unti nang lumilitaw ang mga kakaibang senyales na nagpapahiwatig ng di pangkaraniwang presensya sa kanilang paligid. Sa bawat dilim, maririnig ang malalim na hikbi ng hangin, at sa mga gabing maulan, tila may mga boses na nagpapahayag ng matinding pagnanasa. Isang araw, natagpuan ni Ana ang isang lumang litrato sa loob ng isang puwang sa kisame ng kanilang lumang bahay. Nakaukit sa likod nito ang pangalan ng isang kilalang pamilya sa bayan na matagal nang yumao. Hindi malaman ni Ana kung ano ang kahulugan nito, ngunit tila ba may malalim itong koneksyon sa mga misteryong bumabalot sa kanilang lugar. Sa paglipas ng mga araw, lalong lumalim ang pagtataka ni Ana sa mga pangyayaring nagaganap sa kanya. Sa bawat pagtingin niya sa salamin, tila nakikita niya ang kanyang sarili na may mga bahid ng kakaibang nilalang na tila nag-aabang lamang ng tamang pagkakataon upang sumaklolo. Hanggang isang gabi, habang naglalakad sila ni Miguel sa gubat patungo sa lumang bahay, biglang may narinig silang marahang hagikik mula sa dilim. Napaluhod si Ana, nanginginig ang buong katawan, habang si Miguel ay taimtim na nagmamasid sa paligid. Hanap-hanap ang pinagmulan ng misteryong nagaganap. Sa pagtatapos ng gabi, nag-iwan ng malalim na tanong sa kanilang mga isipan, ikaw ba makakatulog pa kung ikaw ang nakakita noon? Ang mga mata ni Ana, pusod ng takot at kuryosidad, ay naglalantad ng isang panganib na hindi pa nila naiintindihan. Sa sunod na kabanata ng kanilang kwento, tatalakayin natin ang patuloy na pag-unlad ng misteryo at ang paglalakbay ni Ana patungo sa katotohanan. Handa ka na bang sumama sa kanilang paglalakbay at haharapin ang mga pangyayaring likha ng kadiliman? Lumipas ang mga araw na may bigat sa dibdib ni Ana, ngunit tahimik lang siya. Hindi niya kayang ikwento kahit kay Miguel ang mga panaginip niyang paulit-ulit. May umiiyak sa likod ng puno, may aninong humahaplos sa buhok niya, habang siya'y natutulog, may bulong na sinasabi, anak ka ng liwanag. Pero bakit mo tinatalikuran ang anino? Tuwing umuulit ang panaginip, lalong bumibigat ang kanyang pakiramdam. Ngunit sa halip na unawain siya ng mga tao sa paligid, mas lalo lamang siyang iniwasan, pinagdududahan at pinagsismisan. Anak kasi iyan ng siraulo, maririnig niyang bulong ng mga kapitbahay. Totoo man o hindi, ni minsan ay hindi niya tinanong ang ina tungkol doon. Wala na rin naman siyang matanong. Matagal nang patay ang kanyang ina, at ang ama niyang hindi niya nakilala ay sinasabing sumama raw sa isang di kilalang sekta ng mangkukulam noon, isang lihim na kailanman ay hindi binuksan ng pamilya. Lumaki si Ana sa pangangalaga ng kanyang lola, ang dating albularyo ng bayan, na ngayon ay matanda't halos hindi na makalakad. Ang matanda, kahit tila malayo na ang isipan, ay palaging maisinasabi na tila sirang plaka, huwag mong buksan ang bowl sa ilalim ng puno.
Huwag mong ibabalik ang nawala. Hindi niya iyon pinapansin noon. Pero nitong mga nakaraang gabi, naririnig niyang parang may kumakaluskos sa ilalim ng lumang bahay, at sa madalas niyang paglalakad sa gubat, muling bumalik sa kanyang paningin ang isang matandang puno ng sampalok, ang puno kung saan may nakaukit na simbolo ng buwan at bituin. Isang gabi, habang nakaupo si Ana sa harap ng lumang salamin na may bitak, napansin niyang may tila usok na dumaan sa likod niya. Pagharap niya, wala naman tao. Ngunit sa salamin, nakita niyang ang kanyang mata, sa ilang segundo, ay tila nagbagong kulay, kulay abo, parang ulap na mabigat sa ulan. Napaatras siya, nahulog ang kandilang nagbibigay ng liwanag sa kanyang kwarto. Bumalik ang dilim. Kinabukasan, habang naglalakad papuntang palengke, nadaanan nila ni Miguel ang isang matandang lalaking may kakaibang tindig, hindi siya mukhang taga rito. May hawak itong baston na tila gawa sa pinatigas na ugat ng kahoy. Napahinto ang matanda at tumingin kay Ana na para bang matagal na siyang kilala. Anak ng liwanag, sambit nito. Ngunit may dugo ka ring hindi mo kilala. Nagkatinginan sina Ana at Miguel. Ano po yon? Tanong ni Miguel, ngunit umalis na ang matanda nang hindi nagpakilala. Naiwan ang isang maliit na supot ng dahon at bato sa tabi ng daan, tila sinadyang iwan. Gabing iyon, binuksan ni Ana ang supot. May maliit na papel sa loob, sulat kamay, sa ilalim ng puno, may mutyang hindi dapat ibalik. Ngunit kung ito'y matawag, pagbabayaran ang pagkalinga. Natigilan si Ana. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin ito, pero ramdam niyang may kaugnayan iyon sa mga panaginip niya. Lumabas siya ng bahay at muling nagtungo sa gubat, si Miguel, bagamat nag-aalangan, ay sumunod. Sa ilalim ng puno ng sampalok, hinukay nila ang lupa. Hindi malalim, ngunit matigas, tila ba may bumabantay. Hanggang sa dulo ng kanilang paghukay, isang kahoy na bowl ang kanilang nahanap. Maugat, may lumang kandado, at sa ibabaw nito, may ukit na mata at krus. Napatitig si Ana sa mata ng kahon, parang ito'y nakatingin din sa kanya. Wala siyang imik. Sa mga ganitong sandali, tahimik lang si Miguel. Pero nakita sa mukha niya ang takot, pigil na hinga, bahagyang panginginig, at mga mata na tila gustong sumigaw, ngunit pinili ang katahimikan. Bukas ang kandado. Walang susi, pero kusa itong bumukas ng hinawakan ni Ana. Sa loob, isang maliit na mutya ang kanilang nakita. Parang galing sa ilog, makinang, bughaw, at tila mailiwanag na galing sa loob nito. Kasama ng mutya, isang sulat na bahagya ng nabura ang tinta. Ibinigay ko ang aking anak sa dilim, para sa liwanag ng isa pa. Kapalit ng kanyang buhay, ang isa'y maglalakbay. Muli nagkatinginan sila. Tao lang siya, mahina ang boses ni Miguel, pero bakit ganoon ang tingin niya sa atin sa salamin kanina? Napatingin si Ana sa mutya. Sa kanyang palad, parang ito'y sumisigaw, hindi sa pandinig, kundi sa puso. May lamig na hindi galing sa hangin, at sa paligid, unti-unting nawala ang huni ng mga kuliglig. Katahimik ang tila sumisigaw. Baka may sumpa, bulong ni Ana. Ngunit sa kanyang loob, alam niyang hindi lang basta sumpa ito. Parang may nakatali sa kanyang kaluluwa, at sa bawat paglapit niya sa katotohanan, mas lalo siyang kinikilala ng anino. Nang makauwi sila, tahimik ang lahat. Muling bumulong ang lola niyang matagal nang hindi nagsasalita, wala na siya. Pero kung bumalik siya, anak, huwag mo siyang yakapin. Hindi niya maintindihan. Pero kinabukasan, sa salamin, hindi na niya agad nakita ang sarili. May aninong parang siya rin, pero mas maputla,
mas matalim ang mata at nakangiti. Pagkagising niya, hawak pa rin niya ang mutya. At sa likod ng palad niya, may marka, parang panibagong ukit ng bituin at mata. Hindi niya alam kung bangungot ba o gising siya. Pero paulit-ulit ang bulong ng hangin, "Anak ka ng liwanag pero bakit mo tinatalikuran ang anino?" Tumingin si Ana sa dilim ng kwarto. Walang gumagalaw. Tahimik ang lahat. Pero ramdam niyang hindi na siya nag-iisa. Ikaw ba lalapit pa sa mutyang iyon kung ikaw ang humukay? Mula nang mabuksan ni Ana ang bowl at makita ang mutya, tila nag-iba ang ihip ng hangin sa paligid niya. Parang lahat ng bagay, hangin, ilaw, anino, ay naging mas mabigat, mas tahimik, mas mabantay. May mga gabi na kahit walang tao, pakiramdam niya ay may nakatayo sa likod niya habang siya ay nakaharap sa salamin. Kapag tumitingin siya sa gilid ng kanyang mata, may gumagalaw sa sulok, mga aninong hindi niya kayang buuin, pero alam niyang nandoon. Pinilit niyang ibalik sa normal ang kanyang araw, palengke, pag-aalaga sa lola, pagtulong kay Miguel sa pagkukumpuni ng mga gamit. Pero kahit si Miguel, napapansin na rin ang pagbabago sa kanya. Parang hindi ka na ikaw, mahina nitong sabi isang gabi habang sila inaglalakad pa uwi. Hindi siya sumagot. Tumingin lang siya sa buwan, buo, maliwanag, pero malamig. Sa palad niya, lagi niyang dala ang mutya, nakabalot sa lumang panyo ng nanay niya. Sa tuwing hinahawakan niya ito, parang may humihila sa kanyang alaala, mga imahe ng isang batang umiiyak sa harap ng isang kabaong, mga salitang hindi nasambit, yakap na hindi na ibigay. May guilt na hindi niya maipaliwanag. Hindi niya alam kung para kanino. Sa nanay ba niyang hindi niya naiyakap bago ito namatay? Sa amang di niya nakilala? O sa sariling puso niyang unti-unting kinakain ng mga tanong at takot? Sa mga gabi, lumalala ang mga panaginip. May mga taong humihila sa kanyang mga paa habang siya ay natutulog. Mga mata sa kisam. Isang batang umiiyak sa ilalim ng kama. At ang tinig, paulit-ulit, "Bakit mo binuksan ang hindi para sa iyo?" Isang umaga, napansin niyang nawawala ang singsing ng nanay niya, yung laging nasa kwelyo ng kanyang lumang kwintas. Halos mabaliw siya sa paghahanap. Iyon lang ang alaala niya sa ina niyang hindi niya nakausap sa huling sandali. Kahit kailan hindi niya ito inaalis. At ngayon, parang may puwersang kumuha nito sa kanya habang siya'y tulog. Naghanap siya kahit saan. Sa ilalim ng kama, sa likod ng mga libro, sa lupa sa ilalim ng bintana. Wala. Nang minsang mapadaan siya sa puno ng sampalok, doon niya ito nakita. Nakapatong sa ugat, maayos, parang sinadyang ilagay. Pero sa tabi ng singsing, may dugo ang panyo. Napaatras siya, napaupo. Hindi niya alam kung lalapitan o tatakbo. Ngunit para bang may humawak sa kanyang balikat, malamig, mahigpit. Paglingon niya, walang tao. Pero ang hangin ay tila may iniiyak. Kinagabihan, nagdesisyong magsalita si Ana kay Miguel. May mga nararamdaman na akong hindi ko maipaliwanag. Mga alaala na parang hindi akin, mga takot na hindi ko alam kung saan nanggagaling. Tahimik lang si Miguel. Tumitig ito sa kanya ng matagal. Hindi umimik. Pero sa mga mata nito, nakita ni Ana ang lungkot, hindi lang para sa kanya, kundi sa bagay na hindi nito kayang saluhin. Hindi kita iiwan, mahina nitong sabi. Kahit hindi ko naiintindihan ang lahat. Sa mga gabing tahimik, kung kailan ang katahimikan ay mas malakas pa sa sigaw, doon sila naupo sa gilid ng lumang kubo. Si Ana, hawak ang mutya.
Si Miguel, nakatingin lang sa kanya, para bang binabantayan. Minsan, habang nakatitig si Ana sa mutya, may nakita siyang liwanag sa loob nito, parang mata na kumukurap. Napabitaw siya. At sa pagkalaglag ng mutya sa lupa, saglit na nawala ang liwanag sa paligid. Napatigil ang huni ng kuliglig. Tumigil ang hangin. Tahimik. Sobrang tahimik. At sa anino ng poste ng kalsada, may nakatayo. Mabilis, saglit lang, pero nakita nila. Isang babaeng nakaputi, nakalugay ang buhok, at may hawak na sanggol. Ngunit ang mukha nito walang mata. Walang bibig. Isang hungkag na ulap ng balat. Muli, nawala ito sa isang kisap mata. Tumingin si Ana kay Miguel. Walang salita, pero ang kanilang titigan ay puno ng tanong, takot, at isang masakit na pagkakaintindihan. May isang mundo silang binuksan na hindi na nila maisasara. Isang gabi, habang nagbabantay sa lola, biglang napamulagat ang matanda at nagsalita, na para bang gising sa isang matagal na panaginip, bumalik na siya pero hindi bilang tao. Ana, anak, huwag mong yakapin ang pamilyang wala na. Hindi na ulit nagsalita ang matanda. Pero mula noon, gabi-gabi, umiiyak ito sa panaginip. Tinatawag ang isang pangalang hindi alam ni Ana, Salome. Salome sa paglipas ng mga araw, mas lalong naging malinaw sa kanya, may nakaraan ang kanyang pamilya na pilit itinago, itinakbo, at inilubog sa lupa. Pero gaya ng lahat ng lihim, sa huli, umaahon din bumalik si Ana sa bowl. Sa ilalim nito, may isa pang lihim na sulok. Isang lumang papel, may nakasulat sa luma at nangingitim na tinta, ang liwanag ay laging may kapalit. Sa bawat buhay na ililigtas, may isa ring kukunin. Piliin mong mabuti, dahil hindi lahat ng mahal mo ay dapat mong yakapin sa dilim. Tumitig si Ana sa salamin. Ngayon, hindi lang aninong nakakapanindig balahibo ang nandoon. Sa mismong mata niya, may nakatingin din, isang batang babae, tila 5 taon pa lang, na umiiyak at humihingi ng tulong. Hindi niya kilala ang bata. Pero sa puso niya para bang kilala niya ito mula pa noon. Hindi siya sigurado kung siya igising pa. O baka noon pa siya natutulog. At ikaw? Kung makita mo ang sarili mong umiiyak sa salamin, tatakpan mo ba ang mata mo? O haharapin mong may nakatitig sa likod mo? Mula nang lumitaw ang batang umiiyak sa salamin, hindi na muling naging payapa ang gabi para kay Ana. Paulit-ulit ang panaginip, isang makipot na daan sa gubat, mga ilaw ng kandilang pailaw-sindi, at ang batang nakaputi, nakaupo sa ilalim ng punong sampalok, hawak ang parehong mutyang dala ni Ana. Sa bawat panaginip, unti-unting lumalapit ang bata sa kanya. Sa huling ulit, narinig na niya itong magsalita. Hindi ako dapat nawala, ikaw ang pinili nila. Sa paggising niya, basang-basa ang kanyang likod sa pawis. Nanginginig ang kamay niya habang hinahanap ang mutya sa ilalim ng unan. Nandoon pa rin. Pero ngayon, hindi na ito kasing lamig ng dati. Mainit. Parang may pintig, parang isang puso. Sa labas ng bahay, tahimik ang gabi. Pero hindi normal na tahimik. Wala na ang huni ng kuliglig, wala ring ihip ng hangin. Parang pinipigil ng paligid ang paghinga. Napatingin siya sa aso nilang si Bantay, nakatayo ito sa gilid ng pintuan, nakataas ang balahibo, tahimik ngunit nanginginig. Maya-maya pa, bigla itong umalulong. Isang malalim, mahaba, at nakakakilabot na alulong na tila mula sa loob ng sariling takot. Pagkatapos noon, araw-araw may nawala sa barangay, mga manok, pusa,
Kahit ang matandang si Mang Isko ay natagpo ang walang malay sa kanyang bakuran, mata ay nakadilat, pero kaluluwa ay tila wala na sa katawan. May bumabalik, bulong ng matandang albularyo na dumalaw sa kanila isang gabi. May utang na hindi pa nababayaran. May kaluluwa sa pagitan ng buhay at kamatayan na gustong bumalik kahit kapalit ay dugo. Hindi nakaimik si Ana. Ni Miguel. Nang paalis na ang albularyo, huminto ito sa tapat ni Ana at marahang hinawakan ang kanyang balikat. Tumingin ka sa mutya, iha. Tanungin mo kung sino talaga ang tinatawag nito. Simula noon, hindi na siya mapakali. Lahat ng sulok ng bahay ay parang may matang nakatingin. Ang mga dingding ay tila may pandinig. Kahit si Miguel, na dating matatag, ay unti-unting nasasakal ng takot. Wala na ang dating lakas ng loob nito. Minsan, habang nagkukumpuni siya ng bisikleta, natulala na lang ito at bumulong. Tao lang siya pero bakit ganoon ang tingin niya sa akin? Hindi na nila kayang ikaila, may puwersang hindi nila naiintindihan ang dahan-dahang kumakain sa katinuan nila. Lalo pang lumala ang lahat ng isang gabi, habang tinitingnan nila ang lumang larawan ng ina ni Ana, doon nila napansing may isang mukha sa gilid ng litrato, halos hindi makita. Isang batang babae, nakatingin direkta sa kanila. Parehong bata sa panaginip. Parehong bata sa salamin. Pero ngayon, mas malinaw na ang mata mapupula. At may luha. Salome, bulong ni Ana. Napatingin sa kanya si Miguel. Sino iyon? Hindi ko alam pero alam niya. Sa loob ng puso niya, parang matagal na silang magkaibigan, magkadugo o magkakaluluwa. Kinabukasan, sinundan nila ang pakiramdam ni Ana. Nagpunta sila sa dating bahay ng kanyang lola sa kabilang baryo. Doon, sa ilalim ng isang lumang kahoy na altar, natagpuan nila ang isang kahon, may kandila, may buhok na tinali sa pulang sinulid, at isang sulat na lumana at halos di na mabasa. Kung kailangang isakripisyo ang isa upang mailigtas ang lahat, ako na ang magdadala ng sumpa. Pero ang kabayaran ay hindi basta nalilimot ng panahon. Napaupo si Ana. Huminga siya ng malalim. Iyon pala ang totoo. May kasalanang ginawa noon, isang batang isinakripisyo, hindi para sa kasamaan, kundi para sa kaligtasan ng mas nakararami. At ang batang iyon si Salome. Mula noon, sa bawat pagdampi ng hangin sa kanyang balat, nararamdaman na niya ang galit. Ang paghingi ng hustisya. At ang mutya, na dati tila puso ng liwanag, ngayon ay tila bato ng hinanakit. Mabigat. Maalinsangan. Buhay. Kung ikaw ang kailangan niyang isakripisyo para matahimik siya, tanong ni Miguel habang tahimik silang naglalakad pa uwi. Papayag ka ba? Hindi agad sumagot si Ana. Tiningnan niya lang si Miguel. Dala-dala ang takot sa mata. Hindi dahil sa halimaw, kundi sa ideya na baka siya mismo ang maging susi ng lahat. Kinagabihan, muling nanaginip si Ana. Ngunit ngayon, malinaw ang lahat. Sa gitna ng gubat, nakatayo ang batang si Salome. Sa likod niya, may nilalang, itim na anino, baluktot ang mga kamay, at may mga pakpak na parang balat ng paniki. Umuusok ito. Humahalimuyak ng pagkabulok. At sa kanyang dibdib, nakabaon ang singsing ng kanyang ina. Bawiin mo, bulong ni Salome. Pero kapalit ang alaala ng lahat ng minahal mo. Pagkagising ni Ana, wala na ang singsing sa ilalim ng kanyang unan. Sa halip, may natuyong bulaklak ng sampagita. At sa pader ng kwarto niya, may nakasulat na linya, gamit ang dugo,
bawat alaala ay may kabayaran. Hindi siya makagalaw. Nanginginig ang katawan niya. Tahimik. Pero ang mga luha ay kusa ng bumagsak. Naglalakad siya papunta sa bintana, at sa refleksyon ng salamin, hindi siya ang nakita niya. Isang batang si Salome, umiiyak, hawak ang mutya, habang sa likod nito dahan-dahang lumalapit ang aninong may pakpak. At ikaw? Kung ang kaligtasan ng lahat ay kapalit ng sarili mong alaala sa mga taong mahal mo, papayag ka ba? Kinaumagahan, habang binubuksan ni Ana ang lumang aparador ng kanyang yumaong ina, may nahulog mula sa pagitan ng mga lumang damit, isang maliit na kahon na yari sa kahoy ng santol, may ukit ng buwan at bituin sa ibabaw. Nang buksan niya ito, isang lumatkupas na larawan ang laman, si Ana, bata pa, yakap ng isang babaeng mukhang pamilyar pero hindi niya agad matandaan. Sa likod ng larawan, may sulat kamay na bahagyang nabura ng panahon. Kapag nagising ang dugo, malalaman mo kung sino ka talaga. Napaupo siya. Napatingin sa kamay niyang maihawak sa mutya, ngayon ay nangingitim na ang gilid nito. Hindi na ito kasing liwanag ng dati. Parang may usok na bumabalot sa loob, parang pinapatay ng anino ang liwanag. Hindi siya nagsalita buong araw. Ni kay Miguel, hindi siya umiimik. Tahimik silang dalawa habang naghahanda ng hapunan, pero ramdam ang bigat sa pagitan nila. Hanggang sa mapansin ni Miguel ang kahon sa mesa. Saan mo yan nakuha? Tanong niya, halatang hindi lang dahil sa curiosity. Sa aparador ni Mama, sagot ni Ana. Bakit? Hindi agad sumagot si Miguel. Huminga muna ito ng malalim, saka naupo sa harap niya. Ana, hindi ko na dapat sasabihin to, pero may kailangan kang malaman. Tumigil ang oras sa paligid nila. Ramdam ni Ana na ito na ang sandali. Ang sandaling matagal nang iniiwasan. Ang sandaling, isang salita lang, babagsak na ang lahat ng tiwalang pinanghawakan niya. Huwag mo sanang ikagalit pero, kilala ko si Salome. Halos malaglag niya ang mutya. Ano nang ibig mong sabihin? Nagkita kami. Noon pa. Bata pa ako. Nasa gubat ako, nawawala. Siya ang tumulong sa akin. Siya ang nagsabi kung saan ang daan pa uwi at kung sino ka talaga. Bakit ngayon mo lang sinabi? Tinatakot niya ako, Ana. Sinabi niya na kung isusumbong ko siya, may mawawala sa akin. Tumayo si Ana, nanginginig sa galit. At sino ako talaga? Sabihin mo na. Hindi ka anak ng albularyo, sagot ni Miguel. Anak ka ng tagapamagitan, isang tagapagbalanse ng mundo ng liwanag at dilim. At ang ina mo isa siyang dating bantay ng hangganan. Si Salome kapatid mo. Tumigil si Ana. Parang biglang umigting ang paligid. Umikot ang mundo. Sumakit ang ulo niya, parang may biglang sumingit na alaalang hindi niya maalala kailanman. Si Salome, hawak ang kamay niya, tumatawa. Tapos, sigawan. Umiiyak si Salome habang hinahatak siya palayo. Tapos, dilim. Ang mutya sa kanyang palad biglang umiinit. Pumula. Pumintig. Hindi totoo to, bulong ni Ana. Hindi pwede, pero bago pa siya makasigaw, isang sigaw ang lumabas, hindi sa kanya. Sa labas, isang babae. Umaalingaw sa buong barangay. Dumungaw sila ni Miguel at sa may kalsada, nakita nila ang isang bangkay, si Aling Doray, ang matandang hilot. Nakadapa. Wasak ang likod. At sa tabi niya isang guhit ng dugo, hugis buwan at bituin.
Pareho nang nasa kahon. Tumakbo palabas si Ana, walang pakialam sa delubyong pwedeng sumalubong. Hindi na siya natatakot. Ang takot ay napalitan na ng galit, ng tanong, ng pagtataksil. Pagbalik niya ng bahay, kinuha niya ang mutya at ang larawan. Kung hindi ako ang akala ko, sino talaga ako? Tanong niya sa sarili. Sa tapat ng salamin, humarap siya. Tumitig. Tahimik. Nangingilid ang luha. Doon niya nakita, hindi ang sarili niya, kundi si Salome. Pero hindi na bata. Tila kasing edad niya na. Pareho ang mukha, pero mas madilim ang mata. Bawat alaala ay may kabayaran, sabi ni Salome mula sa kabilang panig ng salamin. Bakit mo ko sinusundan? Tanong ni Ana, pabulong. Kasi ikaw ang pumili. Hindi ako. Pinili ka nilang mabuhay. Tumulo ang luha ni Ana. Hindi niya alam kung sa awa, sa galit o sa guilt. Bumalik sa isip niya ang tanong ni Miguel noon, kung ikaw ang kailangan niyang isakripisyo, papayag ka ba? Ngayon, alam na niya kung sino ang isinakripisyo. Sa sulok ng kwarto, biglang umuga ang mga kandila. Namamatay ang apoy isa-isa. Hangin na hindi galing sa labas. Parang may pumasok o matagal nang nandoon. Sa mesa, ang larawan nilang dalawa ni Salome, kusang nasusunog ang gilid. Pero hindi naubos. Parang pinipilit manatili. Napaatras si Ana. Si Miguel, tumayo at lumapit sa kanya. Kailangan na nating umalis dito. Pero bago sila makagalaw, tumunog ang isang bagay mula sa ilalim ng kahon, isang singsing. Kumikinang. Pero hindi ginto. Itim. At parang humihinga. Hinawakan ito ni Ana. At pagdampi pa lang ng daliri niya, biglang nawala si Miguel sa harap niya. Wala. Para bang nilamon ng hangin. Miguel, sigaw niya. Miguel. Walang sagot. Paglingon niya sa salamin, naroon si Salome. Ngumiti. Isang malungkot, mapait at mapanuksong ngiti. Hindi mo pwedeng mahalin ang isang tagalabas. Hindi sila bahagi ng sumpa. Napaupo si Ana. Hawak ang singsing, hawak ang mutya. At ang larawan, ngayon ay may nakasulat na bago sa likod, sa parehong sulat kamay, kapag nagising ang dugo may kailangang mawala. At sa tahimik na gabi, may bumulong sa tenga niya, isang tinig na parang kanya rin, pero mas matanda, mas puno ng kirot, kung hindi ikaw sino ang dapat mawala. Ikaw ba kung may mahal ka, pero alam mong siya ang kapalit ng lahat ng lihim ng nakaraan, iiwan mo siya o isusugal mo ang lahat para sa kanya. Umuulan. Hindi ang normal na ulan. Mabigat. Parang luha ng langit na matagal nang pinipigil. Sa gitna ng madilim na kagubatan, nakatayo si Ana, basa, nanginginig, pero hindi sa lamig, kundi sa bigat ng pasya. Sa harapan niya, nakalutang si Salome, puting-puti ang mata, ang buhok ay nakasayaw sa hangin na para bang may sariling buhay. Sa kanyang likuran, ang mga anino ng mga nawawala, boses ni Aling Doray, sigaw ni Miguel, bulong ng sarili niyang takot. Hindi mo na kailangan gawin to, pabulong ni Ana, tinig na halos mabasag. Ngunit mumiti si Salome. Hindi mo pa rin naiintindihan. Hindi kita sinaktan, ginising lang kita. Sa kaliwang palad ni Ana, mahigpit niyang hawak ang mutya, ngayon ay kulay abo na, may lamat sa gitna. Sa kanan naman, ang singsing, itim pa rin, pero may bahid ng pulang liwanag sa loob, parang may lumalaban na apoy sa dilim.
Hindi mo na ako kayang lokohin, anang tinig ni Ana. Pero ang totoo, hindi niya alam kung paniniwalaan niya pa ang sarili. Magulo ang puso niya. Nasaan si Miguel? Buhay pa ba siya? O siya rin sinakripisyo na? Biglang tumigil ang ulan. Ang katahimikan ay parang umuukit sa laman ng pandinig. Sa likod niya, sa lilim ng mga puno, narinig niya ang yabag, hindi isa, kundi dalawang paa. Mabagal. Mabigat. Miguel, bulong niya, umaasa. Pero hindi si Miguel ang lumitaw. Isa itong anyo mukhang tao, pero hindi tao. Mukha ni Miguel, pero ang mga mata ay wala nang kinikilala. Wala nang kilala. Ginamit ko siya, ani Salome, malamig, walang emosyon. Hindi siya ang kailangan kong patayin kundi ang tiwala mo. Bumagsak ang mutya mula sa kamay ni Ana. Nabiyak ito nang tumama sa lupa. Mula sa bitak, isang pulang liwanag ang lumabas, parang pusong kumakawala. Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Ana, hindi dahil sa takot, kundi sa pagkaputol, sa pagkawala ng huling alaala ng kanyang ina. Ang mutya ay alaala, panata, at huling hawak sa mundong normal. Ngayoy wala na. Nilapitan siya ng anino ni Miguel. Tila may gustong sabihin ang mga mata nito, pero ang bibig ay nakatikom. Niyakap siya nito, mahigpit. Parang paalam. At sa yakap na iyon, may naramdaman si Ana na matulis sa kanyang tagiliran. Ang dulo ng itim na singsing tinutusok ang laman niya. Hindi siya sumigaw. Sa halip, tiningnan niya si Miguel. Tumulo ang luha. Gaze moment. Isang tinging puno ng sakit, pag-unawa at pagtanggap. Pasensya ka na, bulong niya. Kung ikaw na to ngayon, mas pipiliin kong mawala ka, kaysa tuluyang mawala ako. Sa huling lakas, pinilit niyang itulak ang singsing sa sarili niyang laman. Isang putok ng liwanag ang sumabog sa paligid. Napaigtad ang anino ni Miguel. Napasigaw si Salome. Hindi mo alam ang ginagawa mo. Pero huli na. Ang singsing sa huling sandali ay hindi naging armas, kundi susi. Susi ng kalayaan. Hindi lang para sa kanya, kundi para sa lahat ng niloko ng sumpa. Ang dilim na bumabalot sa paligid ay nagsimulang humiwalay, nagbibiyak ang lupa, may liwanag na bumabalot sa mga ugat ng puno, sa paligid ng anino. At si Miguel biglang napaluhod. Sumigaw. At sa kanyang sigaw, unti-unting bumalik ang kanyang sarili. Umiiyak siya, nanginginig, hawak ang dibdib. Si Ana, sugatan, duguan, pero lumapit pa rin. Huwag mong iiwan, pakiusap ni Miguel, halos hindi maibuka ang bibig sa panginginig. Ngunit alam na ni Ana. Ang balanse ay nagising na. At may kailangang kapalit. Hinawakan niya si Miguel sa mukha. Salamat dahil minahal mo ko kahit hindi mo alam kung sino talaga ako. Paglingon niya kay Salome, wala na ang kapatid. Ang katawan nito ay unti-unting nagiging abo, hinipa ng hangin hanggang sa tuluyang naglaho. Ngunit bago tuluyang mawala, isang huling tinig ang iniwan ni Salome, babalik ka rin. Dahil sa huli ang dugo, kahit anong itanggi ay babalik sa pinagmulan. At si Ana, nakatayo sa gitna ng gubat, sa gitna ng putol na ulan, habang ang langit ay unti-unting luminaw. Sa kanyang kamay, wala ng mutya, wala ng singsing. Ang natira lang ay ang peklat. Isang bilog sa kanyang balat, hugis buwan at bituin. Pag-uwi nila sa baryo, tahimik ang lahat. Walang nakakaalala ng pangyayari. Wala na ring bakas ng bangkay ni Aling Doray.
Parang wala talagang nangyari. Pero si Ana alam niyang totoo. At si Miguel, bagaman buhay, ay ibang tao na. Isang gabi, habang nag-aayos siya ng kanyang kwarto, nakita niya sa ilalim ng kama ang lumang larawan. Sa likod nito, may bago na namang sulat, kapag nagising ang dugo, ikaw naman ang magiging bantay ng dilim. Napahawak siya sa pader, pinikit ang mata. Sa labas, tumahol ang aso. 3 beses. Paulit-ulit. Katulad ng gabing unang nawala si Miguel. Sa salamin ng aparador, may aninong dumaan. Mabilis. Mabilis na parang hindi tao. Pero hindi rin hayop. Huminga siya ng malalim. Tapos na ba talaga, tanong niya sa sarili. O ito pa lang ang simula? Ikaw kung malalaman mong ang katahimikan ng mundo ay dahil may isang taong nagpapasa ng sumpa para sa iyo, papayag ka bang palitan siya? Makalipas ang 3 araw, muling sumikat ang araw sa baryo. Walang bagyo, walang ulap, pero may kakaibang lamig pa rin sa hangin. Hindi malamig na dulot ng panahon, kundi yung malamig na tila paalala ng nangyaring hindi na mababawi. Ang mga tao, nagbabalik sa kanilang mga gawain, para bang walang kahit anong nangyari. Para bang hindi nila naalala ang gabi ng sigawan ng pagkawala ng liwanag sa gitna ng kagubatan. Pero si Ana, hindi niya makakalimutan. Tahimik siyang naglalakad pa uwi galing sa tabing ilog. Bitbit niya ang isang basang tuwalya, at sa kanyang palad, isang maliit na kahon na yari sa kahoy ng punong balete. Ito ang iniwan sa kanya ni Miguel bago siya tuluyang umalis. Wala nang paliwanag. Isang yakap lang. Isang tingin. Isang gaze moment na parang sinasabi, hindi na tayo pareho pero salamat. Wala nang mutya. Wala nang sing-sing. Pero ang kahon, may laman. Isang balot ng papel. At isang sulat, pamilyar ang sulat kamay. Kung ikaw ang kailangan niyang isakripisyo, papayag ka ba? Iyon ang tanong na paulit-ulit sa isip ni Ana. At ngayon, hawak na niya ang sagot. Hindi dahil martyr siya. Hindi dahil matapang. Kundi dahil minsan, ang tunay na pagmamahal ay hindi sigaw, hindi laban kundi pagtanggap. Pagbitaw. Sa harap ng lumang bahay ng kanyang ina, naupo siya sa batong laging inuupuan ni Aling Dore tuwing hapon. Inalala niya ang mga araw na galit siya sa ina niya, galit sa mundong hindi niya maintindihan. Ngayon, naiintindihan na niya kung bakit walang kwento ang kanyang pagkabata. Bakit puro pag-iwas, puro lihim, puro katahimikan? Ang kanyang ina ay isa ring bantay. Isa ring tagapasa ng sumpa. At sa huling hininga nito, pinasa sa kanya ang bigat na iyon, hindi sa pamamagitan ng salita, kundi sa katahimikan. Sa mutya. Sa sing-sing. Sa tadhana. Bumalik sa kanya ang linyang minsang sinabi ng isang diwata sa kanyang panaginip, kapag nagising ang dugo, ikaw na ang magiging bantay ng dilim. Ngayong gising na ang dugo, alam na niya ang kanyang papel. Hindi siya bayani. Hindi rin siya halimaw. Isa siyang pintuan. Isang gwardya. Ang nasa labas, hindi niya kontrolado. Pero ang nasa loob siya ang maihawak. Kuya, mahina niyang sambit habang tinitingnan ang alon sa ilog. Para bang nandoon si Miguel, lumalangoy, tumatawa, walang iniintinding panganib. Pero hindi na babalik ang mga dati. Si Miguel ay bahagi na ng kagubatan. Isa na sa mga aninong dati nilang kinatatakutan. Pero kahit ganoon, alam ni Ana may kaunting parte pa rin ito na siya. Na totoo.
na tao. Pumasok siya sa bahay, kinuha ang lumang larawan ng kanyang ina at itinabi ito sa isang kandilang puti. At habang pinagmamasdan ang liwanag ng apoy, napansin niya ang detalye sa larawan na dati ay hindi niya pinapansin. Isang maliit na marka sa damit ng kanyang ina, pareho ng hugis ng peklat niya ngayon sa balat. Buwan at bituin. Noon, palamuti lang sa damit. Ngayon, sagisag ng sumpang namamana, dumarami at umiikot. Doon niya naalala ang isa pang linya na narinig niya noon, kapag nawala ang mutya, ikaw na ang magiging panata. Iyon na siya ngayon. Wala nang Aling Doray. Wala na ring Salom. Si Miguel buhay pero malayo. Ang mga kaibigan tahimik. Si Carla, ang kaisa-isang tao na hindi siya iniwan kahit noong sinasabing siya raw ay mailahi ng kadiliman, ay muling bumalik at tahimik na umupo sa kanyang tabi kinagabihan. Hindi ako naniniwala sa lahat ng sinabi nila tungkol sa'yo, ani Carla, mahina. Pero kahit totoo man yon, hindi yon ang mahalaga sakin. Napangiti si Ana, pero ang mga mata niya ay pagod. Parang palaging gising. Parang laging nagbabantay. Hindi na ako katulad ng dati, sagot niya. Alam ko, sagot ni Carla. Pero ako rin, hindi na rin. Nagkasalubong ang kanilang mga mata. Parehong nakakita ng dilim. Parehong nawalan. Pero parehong nandito pa. Bago sila pumasok sa loob ng bahay, tumigil si Ana sa may pinto. Pinikit ang mga mata. At sa kanyang isip, bumalik ang huling tanong ni Salome. Dahil sa huli ang dugo, kahit anong itanggi, ay babalik sa pinagmulan. Niyakap niya ang sarili. Hindi sa lamig, kundi para alalahanin na hindi siya nag-iisa. Na kahit ang dilim may dahilan. At ang liwanag, hindi palaging kailangan sumigaw para mapansin. Sa kwarto, muli niyang binuksan ang kahon. Sa ilalim ng papel, may maliit na salamin. Luma. May bitak sa gilid. Ngunit nang sumilik siya rito, hindi ang sarili niyang mukha ang nakita niya, kundi ang mukha ng kanyang ina. Ngumiti ito. At unti-unting nawala. Sa halip, isang linya ang lumitaw sa salamin, tila inukit mula sa loob. Ang bantay ng dilim ay siyang unang natututo ng liwanag. Tahimik si Ana. Inilagay niya ang salamin sa ibabaw ng kanyang lamesa, itinabi sa kandila. Isinara ang bintana. Tumingin sa langit. At huminga ng malalim. Sa labas ng bahay, sa lilim ng gabi, may gumalaw sa kakahuyan. Isang pares ng mata, hindi pula, hindi puti. Kundi kulay ginto. Nagmamasid. Naghihintay. At sa huling saglit ng gabi, bago tuluyang humupa ang hangin, narinig muli ang tahol ng aso. 3 beses. Tulad ng dati. Tapos na ba talaga ang sumpa? O baka nagsisimula pa lang?